Isang tinging makahulugan ang isinukli ng lalaki. Bago makatindig ang babaeng nagdadalang tao, sa kinaupang lusong na nakahiga, ay kailangan munang alalayan ng kanyang asawa sa balakang. Binitbit ng babae ang kanyang handbag na wala namang laman maliban sa isang kahitang pulbos, isang pangkulay sa labi, isang botelyang pampapula ng kuko na madalas ko nang makitang ipinapahid ng kapitbahay naming si Tonang sa kanyang mga patay na kuko. Sa tingin ng ilang hindi bihasa, ay sasabihing napakaraming salapi ang bitbit na yaon ng babae. Pagkuhan ay naglunoy ng mag-asawa sa pagsagasa sa matinding sikat ng araw. Ang mag-asawang yaon ay matulin-tulin sa karamihan, nalulugulugo sa hindi pagkain. Halina ho kayo. Ipinaglaga ko kayo ng kamote. Pasensya na kayo at kamote lang ang pwede kong maiyain para sa inyo. Pwede na rin yan. Gutom na nga kami, oo. Kahit papano ay may ipangagdong kayong lakas sa inyong paglalakad. Uy, dahan-dahan naman kayo. Para kayong hindi aabuto na. Ay, talagang hindi. Sa dami natin, hindi papakasya yan. May ikaw pa naman maglakad ng maglakad. Nagutom na kung ilakar. Eh, matanda. Eh, sinanas mong yan. Talagang. Kayo ang agawan niya. Hindi pa nagawa. Sandali lang. Agawan ko, agawan. Meron pa doon. Kung matututo kayong hindi maging ganit, magkakaroon kayo lahat. Mabuti na yung unang magkaroon. Ayan, sabi na sabi. Ngayon ay nararamdaman ko ng mahapting kalam ng aking tiyan. Ihahanda ko ng dulang na aking kakainan. Bubunutin ko sa talahib na apit ang nakadurong hito na inihaw ko kanina. Ilalagay ko uli ang buro sa mangkok. Ay, oo nga pala. Ang pinaksiw kong lukaok at liwalo. Ay, naku. Inaaligiran na pala ng mga itim na langgam. Ang dalawang itlog na ibinabaw ko sa kanin ay malasado lamang. Ang buto ng dalawang kamatis na may nagdikit na mumo ay nanganganinag sa maninipis na balat. Makakain na. Sayang! Sayang! Ano yun? Sayang! May nagsisigaw sa kalsadang harapan. Ay, sayang! Sayang! Isilin mo ang sihang! Nangigas ang kanyang panga. Sige. Pisirin ko ang siyang niya. Ganito. Ay, bakit? Bakit? Paano ba yan? Ha? Nagpaano? Tapos yan. Iiling mga nagsisilikas na galing Manila ay nagpapahinga dito sa harapan ng bahay niyo. Dinadapuan pa yata ng kung ano-ano. Naku, kanina lamang malakas pa ito. Naglalaro. Maya-maya ganito na. Ay, kawawa naman. Diyos ko, iligtas mo po siya. Nako siyang. Ang inay halos walang tigil sa nanangis. Walang tigil sa paghimo sa mukha ng bata. Sa mga kamay, sa binti, sa buong katawan ng batang tumitirik. Ay, ganun talaga. Nakasakaling ng balik ang normal na daloy ng kanyang dugo. Nangamamatay sa pagod at gutom ang mga nagsisidikas na ito. Baka na ang matanda. Nangyari kanina nalapit sa tabi ng aming pulso ang batang niya. Ano ang puso? Anong kinalaman ng puso sa ating anak na nag-iingalo? Ano? Sino ang makapagpapaliwanag sa inyo? Salamat. Kung hindi nakapag-almusal niya, kanina umaga. Hindi pa nga po nag-aalmusal at lalong hindi pa nananghali yan. Nakahigop lamang kanina ng kaunting nilugaw. Ay, siya nga pala. Gutom niya. Siya nga. Tama, gutom nga yan. Gutom nga yan. Salamat, ang mahilig ka na siguro. Nag-iinit ako ng tubig. Luto na po yan sa labat. Wala lang matamis. Wala po kaming ibibili. Ha? Naubos na po aking pinagbilan ng damit na luma. Wala na po kaming pera. Ay sadyang kung darating ang problema, parang nagkakasabay sa tayo. Bakit?